Kamusta? Ako si Alexandre Mota. Sa video na ito, tatalakayin ko ang matagal na hinihiling at tinatanong sa akin ng marami. Palagi ko lang silang ginagabayan na panuurin o tingnan ang ilang video o estruktura. Pero ngayon, kakausapin na talaga kita tungkol sa dorsalgia, yung sakit sa likod, yung sakit sa pagitan ng mga talim ng balikat, yung sakit sa mga tadyang sa likod. Siyempre, tama? At sa unang video na ito, pag-uusapan natin yung mga sakit na dulot ng trigger point, yung tensyon sa pagitan ng mga talim ng balik, at dito sa kalamnan na sa ibabaw ng talim ng balikat, yung kalamnan ng balikat na tinatawag na trapezius. Ang scapula ay tatsulok, ang malapad na base ay nasa itaas, at ang tuktok ay nasa ibaba at likod. Sa harap ng scapula, sa pagitan nito at ng mga tadyang, ay may kalamnan na tinatawag na subscapular. Itong kalamnan na ito, kapag ito ay may pulika o tensyonado at merong itong natural na hilig na mangyari yon. Nakakaapekto ito hindi lang sa paggalaw ng braso, ng humerus, ng mismo kasukasuan ng balikat, kundi hinihila rin ito ang scapula palabas. At kapag ginagawa niyon, lahat ng mga kalamnan na nakakabit sa scapula at sa gulugod, o sa scapula at sa dibdib, o sa scapula at sa cervical spine, may tendensya silang mapunta sa hindi gumaganang kalagayan, isang hindi magandang kalagayan. Parang ika na masyadong naunat, okay? At kapag nangyari ito, sa bahagi ito sa pagitan ng mga scapula, sa bahagi ito ng trapezius, o sa ibabaw ng scapula, o kahit kaunti sa ibaba. Karaniwan na naipon ng tensyon, nakakaroon ng sakit. O kaya naman yung mga kilalang trigger points, o yung mga masakit na bukol. Tama? Marami pa ring lumalaban dito, nag-i-stretch at nagpapamasahe. Elimino. Naghahanap ng paraan para matanggal yung mga trigger points na yan. Pero sa totoo lang, ang problema ay nandito sa scapula. Balikan lang natin, isipin mong kinuha ko ito at tinanggal ko ang scapula ko. Ito ang likod na bahagi at ito naman ang harap ng scapula na nasa pagitan ng scapula at mga tadyang. Dito nang gagaling ang maliit na kalamnan na tinawag kong subscapular na humihila palabas sa scapula para maisagawa ang pag-inhibit, pagpapabuti sa subscapular at maibsan ng sakit, discomfort at tensyon sa rehiyon. Yayakapin natin ang scapula sa ganitong paraan gamit ang hilalaki na ipapasok sa pagitan ng scapula at mga tadyang at ang ibang mga daliri ay mananatili sa likod. Kung gusto kong trabuhin ang kanang scapula, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang balikat. Andito ang scapula. Gagawin ko ito gaya ng sinabi ko. Papasok ang lalaki, yakap ang scapula, mag-ingat na huwag masyadong mapunta dito sa gitna sa mga tabyang. Ha? Yakapin ang scapula at ang braso na nasa taas, basta mag-relax lang. At gamit ang daliri, hahanapin mo ang anumang mas sensitibong bahagi. Dahan-dahan lang kasi ang muscle na yan madalas talagang tense. Kahit hindi mo nararamdaman ng sakit sa parteng yan, kapag pinisil mo, minsan nagugulat ka pa. Mag-ingat ka, dahan-dahan pisilin. O niyakap mo, nirelax ang braso sa taas, at gamit ang hilalaki, hanapin mong masakit na parte. Pwede mo ring idiin pa ng kaunti. Parang hinihiwalay mo gamit ang hilalaki, ang scapula mula sa mga tadyang. O kaya pinipisil mo mismo ang kalamnan, hinahanap sa scapula, sa loob na bahagi ng scapula, kung saan may mas sensitibong punto. Pag nahanap mo ng sensitibong punto, may dalawang paraan kang pwedeng gawin. Una, imasahe ito ng paikot at dahan-dahan, panatilihing banayad lang ang sakit hanggat maaari. Imasahe ito hanggang sa lumambot ang kalamnan, bumaba ang sakit at maging mas relaxed. Ang isa pang paraan para mapagaan ang mas sensitibong bahagi o kalamnan ay ang ischemicong inhibition o inhibitory technique ni Jones. Anong gagawin mo? Pindutin ang punto at panatilihing banayad lang ang sakit hanggat maaari. At samantalahin mo na sa bawat paghinga, kapag inilalabas mo ang hangin, i-relax mo pa ang braso sa itaas, i-relax mo pa ang balikat, hayaan mong bumudsat ang balikat sa sahig. Panatilihin mo ang presyong ito hanggang sa mawala ang sakit. O kaya naman, panatilihin mo ang presyon ng 90 segundo, alinman ang mauna. Pagkatapos mong hanapin ang 1, 2, 3 masakit na punto at ginawa ang trabaho, ang pagpahupa sa mga puntong ito,
Maaari mong subukan muli ang tensyon sa mga kalamnan na ito, hanapin ang mga trigger point at kung gaano kalaya ang galaw ng braso. Sa karamihan ng tao, nawawala na parang mahika ang lahat ng sakit at tensyon mula sa trigger point. Kung ikaw ay kabilang dito, gusto kong gawin mo ang mga sumusunod. Naintindihan mo na ang mensahe na ang katawan mo, ang subscapular mo, ay nangangailangan ng pagluwag, kailangan ng pagpapahinga, na ang mga gawain mo araw-araw, ang mga nakasanayan mo, ang postura mo, at ang lifestyle mo ay nagdudulot ng pag-ipon ng tensyon sa kalamnan na ito. Tama? Kaya, magtatakda ka ng oras sa isang araw. Pumili ka ng oras na libre ka. Pwedeng pagkagising mo, pagkatapos ng almusal, sa gabi, o sa oras ng tanghalian, kahit anong oras. Tuwing libre ka, mag-set ka na agad ng alarm sa cellphone mo at siguraduhin mong ulitin ang alarm na yan araw-araw. Sa oras na tumunog ang alarm, pupunta ka at gagawin mong pag-inhibit ng muscle na yan, katulad ng natutunan natin ngayon. Depois. Pagkatapos, pansinin mo kung gaano naging mas komportable ang braso mo, balikat mo, at katawan mo, mas malaya, mas maginhawa, at mas malusog. Makakatulong pa, ito isa pang tip, mas makakatulong kung sasabihin mo ito ng malakas. Ang braso ko ay mas malaya na, ang balikat ko ay mas magaan, nararamdaman ko ang buong braso ko, lahat ng sakit at tensyon na naramdaman ko ay nawala na. Binigyan ko ang sarili ko ng mas mabuting kalusugan, mas komportableng pakiramdam, at mas magandang kalidad ng buhay. Maaaring mukhang parang kalokohan na sabihin mo yan ng malakas, pero kapag sinabi mo ng malakas, naituon mo ang kamalayan mo. Ang atensyon mo ay napupunta sa aspetong yon. At makakatulong ito sa katawan mo na mapanatili ang kaginhawaan na yan ng mas matagal. At makakatulong ito para mas mabilis mong maipasok ang ugaling ito sa araw-araw mong gawain. Isa pang bagay, kung naging epektibo ito sa'yo, kung nakagaan, kung parang nawala ang mga trigger points na yon, yung mga masakit na parte na parang magic, kaya kausapin mo ang professional na physiotherapist, doktor, o Pilates instructor na nag-aalaga sa iyo at sabihin, napanood ko yung video ni Dr. Alexander Mota sa internet tungkol sa subscapular. Tinuruan niya ako kung paano subukan at maibsan at nung ginawa ko, gumaan agad pakiramdam ko. Alexandre, bakit ko sasabihin yan? Simple lang, dahil maaring makatulong ang impormasyong ito para mas mapabuti ang direksyon ng gamutan mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, kung nakatulong ito sa iyo, kung may bago kang natutunan, ibahagi mo ito sa 2 tao. Mag-assist ng 2 taong nangangailangan nito, lalo na yung may sakit o tensyon sa balikat, scapula o leeg. Sakit sa likod ang dorsalgia na siyang paksa natin ngayon at ipadala mo ang video na ito sa kanila. Pwede mong kopyahin ang link, ipadala sa Facebook o itag dito sa ibaba kung nanonood ka sa akin sa Facebook. Itag sa ibaba kung nanonood ka sa Instagram ko. O kaya, ipadala ang link dito kung nanonood ka sa YouTube. Sa email, sa WhatsApp, o kahit saan mo gusto. Mahalaga na may papanood mo ang video sa taong yon dahil malaking may tutulong mo sa pagpapabuti ng kalidad ng kanyang buhay at kalusugan. Hanggang dito na muna, isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.